siguro yung ano to, yung kung nakatingala ba yung sasakyan. O nakasubsob. Kasi itong parking ko dito is nakasubsob siya, yung una niya is nakasubsob. So I'm not sure, pero ito siguro yan yung yata yung angle ng sasakyan is nasa ano siya 137 degrees. So kung 137 90 kasi di ba pag naka 90 degrees siya, so flat surface. So di ba pag ganyan, pag 90 degrees is flat surface siya, so nakadiretso siyang ganyan. So 90. So pag nakasubsob siyang ganyan, magiging 100. Ayun, so tama nga. So ibig sabihin nakasubsob nga yung sasakyan natin kasi pababa itong paradahan ko. So pasubsob siya. So ayun, makikita mo rin pala dito kung pag yan magamit mo to kapag yung packet ka ng packet yung daan, palusong yung daan. So malalaman mo kung gaano siya katirik. O yun, gaano katirik yung daanan. Yun, so makikita mo nandyan is 137 degrees kasi ano ako, nakasubsob yung paradahan ko dito. Ayan. Ito naman is number ng satellite is 14. At ito makikita nyo dito yung position nyo, yung X, latitude, longitude. Ayan, makikita nyo. So I'm not sure kung accurate ito, pero machi-check nyo to sa Google din. Makikita nyo sa Google Map. Ayan, kung accurate. And then ito naman is altitude ito, yung 39 meter altitude from above sea level, yung sa ibabaw ng dagat, yung above sea level hanggang dito kung saan ka nakapwesto. Ayan, so ibig sabihin ganyan kataas yung location ko na from above sea level hanggang dito. So ibig sabihin nasa 39 meters siya. Ayan. So next, acceleration. Bali hindi ko pa to siya natatry, hindi ko alam kung paano to paganahin. Siguro ito is the acceleration ng 0 to 100 km kapag tumakbo ka na. Siguro pag piniga mo yung ayan, pag piniga mo yung tawag dito, accelerator, pag tumatakbo na. Kasi tinatry kong pigayin yung accelerator, wala, hindi siya gumagalaw. So I don't know kung working ba siya or ganyan lang talaga siya o gagana ba siya pag tumakbo na. So next, yan, brake test. So hindi ko pa to siya natatry at hindi ko pa alam kung paano siya gamitin o paganahin para makita kung magte-test. Pero base sa pagkakaintindi ko na to, 100 to 0 km per hour is may nakasulat na 0.0 seconds and 0 meter. So ibig sabihin siguro nito, kapag tumatakbo na ng mabilis, sabihin natin na 50 or 80 yung takbo mo, and then nag-brake ka, so pag na-detect ng sensor na kumapit na yung brake mo, so i-measure niya kung ilang seconds or minute bago ka tuluyang huminto na naka-stop ka na talaga totally, at doon lalabas kung ilang meter bago kung halimbawa nga tumakbo ka ng 80, nag-brake ka, so susukatin niya kung kumagat na yung brake mo hanggang sa tuluyan ka nang nakahinto kung ilang meter. So yun yung pagkakaintindi ko dyan. And so next, okay, so yun lang yung ibang niya, function niya. So balik na siya ulit sa dati. So ito, ang ginagamit kong display dyan is ito yung ginagamit kong display. Yan. So makikita nyo rin dito yung GPS pala. Yan kung saan ka nakaharap ngayon. So nakaharap ako sa, tama ba yung naharapan ko? Southeast. Oo, tama, southeast. So ako nakaharap. So ito naman nga pala yung button sa gitna is alam ko, ilulong press mo yata ito 1, 2, 3. Ayun, so ayan. So malalaman mo siya kung may gagawin ka. Ayan, speed test. So ililipat mo siya left or right, speed test, adjust kung gusto mo i-adjust. Kung gusto mong i-set yung fuel mo, kung gusto mong baguhin yung oras mo, diyan mo makikita. Ayan, alarm, kung gusto mong mag-alarm, yan, kung may alarm ka. System setting, yan, special features, yan, malalaman mo mga test, yan, something like that. Pero hindi ko pa to siya kinakalikot. So sa speed test, I don't know, so try nga natin, i-okay ko nga. Ayan, so sa speed test, ayan, makikita nyo dyan, speed choice, speed alarm. So ibig sabihin, gusto mong
gusto mong magkaroon ka ng speed limit. Ayun, kung gusto mong i-limit yung speed mo, so ilalagay mo siya dyan sa warning 1 niya kung ilang speed lang yung gusto mong ilagay. Ayan, so ayan guys, speed alarm, ayan nakalagay dyan is 130. So yan yung speed alarm niya is 130 km/h. So pag umabot na dyan yung speed ko, so mag-alarm niya siya dyan. So ibig sabihin na overspeeding na ako. So lumalampas na ako doon sa nilagay kong alarm. Okay, ayan, tapos para naman siya ibalik is long press lang din yung sa gitna na button. Ayan, to sunod is adjust. I don't know kung ano ito, so i-try natin. So i-okay ko. Okay, speed adjustment, RPM adjustment, plus percent, turbo adjustment. So mga adjustment ito. So hindi ko siya gagalawin kasi hindi ko pa talaga totally kabisado ito eh. So hindi ko lang siya gagalawin, pababayaan ko lang siyang ganyan. Okay, so balik natin. Yan yung sa adjust. And then next is fuel set. So i-okay natin kung tingnan natin kung anong lalabas. Yan, so fuel set, fuel unit, the liter per 100 km, fuel calculation, naka-auto siya, fuel type gas, yan, sweep volume 1.6 per liter. So hindi ko siya gets kung ano ibig sabihin niya, hindi ko pa masyado maintindihan. So next, clock set. So isa-set natin yung clock natin. So okay lang siya, time zone plus 8, okay lang yan, sa clock lang naman. So balik natin. Next is alarm, mag-alarm ka lang naman. O yan, gusto mo mag-alarm. Sa RPM, alarm switch is on. RPM is 600 RPM. Pag 6,000 na siya, pala 6,000 is mag-alarm na siya. Then the coolant alarm is 120 degrees. Oil temperature alarm is 115 degrees. Engine temperature alarm is 950 degrees. Oil P alarm, fuel P alarm. So yan. So yan yung mga alarm na gusto nating i-set. Basta may mga gusto lang tayong baguhin na gusto nating i-alarm para ma-notify tayo. Okay? Next. System. Yan, speed natin is km/h. Brightness kung gusto natin paliwanagan, padiliman. Dark, TFS contrast, yan yung mga ano lang na OBD switch on, com search, auto, speed, yan. Mga normal lang naman. Okay? So next. Special future, yan, yung mga ganyan. Bali hindi ko na gagawin. Kaya kung hindi ko man maintindihan yan, sige, next. So yun lang, so wala na. So at least nagkaroon kayo ng idea kung paano siya i-set up at kung ano yung ibang mga future niya. Okay? So salamat sa panonood. Sana nagustuhan ninyo, nagkaroon kayo ng idea. Then pa-like na lang, subscribe. So maraming salamat. Bye-bye. Have a safe trip.